Puspusa na ang paghahanda para sa tradisyonal na pahalik o pagpupugay para sa Poong Jesus Nazareno sa Martes. Inilalatag na rin ang seguridad para sa traslasyon sa araw naman ng Huwebes. Mula sa Quiapo, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Ivan, puno ang Quiapo Church ngayon. Kung makikita mo sa likod ko, umaapoy yung mga tao hanggang dito sa labas sa may Plaza Miranda. Alam mo, buong magdamag yan ganyan. Hindi humuhupa yung dami ng tao ngayong first Sunday ng 2025. At batay sa crowd estimate ng mga pulis dito sa Plaza Miranda, nasa 140,000 na yung mga taong nagpunta rito simula kaninang alas 4 ng umaga. Sa gitna ng dagsa ng mga deboto sa misa sa Quiapo Church ngayong unang linggo ng taon, may isang ginang na emosyonal na nagdarasal. At nang malaman ko ang kanyang hinihiling, mas naintindihan ko ang bigat ng kanyang panalangin. Nasa hospital po kasi ang aking ina ngayon. So nag-aagaw buhay. Sana gumaling at maalis yung tubig sa baga niya at saka yung pagbabara sa hiningahan niya kasi hindi siya nakakahinga. Pag tinanggal kasi yung oxygen, ayun hindi na po siya nakakahinga. 72 years old na ang nanay ni Christy at meron na raw iba't ibang komplikasyon. Pero gaya ng mga dati niyang hiling sa Panginoon, umaasa siyang diringgin din ngayon ang kanyang dalangin. Alam ko may pag-asa pa. Basta may pag-asa pa, na ramdam ko yung pag-asa na gagaling pa ang aking ina at bibigyan pa kami ng pagkakataon na magsama-sama. Yun yung hinihiling ko sa Panginoong Amang makapangyarihan. Kung may humihiling, meron din namang nagpapasalamat. Si Jenny, ipinagpapasalamat daw sa Poon ang 3 taong gulang na anak niyang himala raw gumaling sa dengue. Kahit daw walang tumanggap sa kanila ni isa sa 5 ospital na pinuntahan nila. Punuan po kasi, tapos wala na rin po kasi tumanggap sa kanya dahil nakalagay po kasi may warning signs na po kasi masyadong mababa na yung platelet. Pero kinabukasan po, hindi naman na po nilagnat. Masasabi po namin na hindi talaga siya pinapabayaan ng Panginoon. May iba namang sadyang nais magsilbi para sa Panginoon, gaya ng 6 na taong gulang na si Regine Padua, grade 1 student taga Rizal. Siya ang pinakabatang ihos del Nazareno. Kasama niya rito ang kanyang tiyuhin. Nag-a-assist Sa tao para mapunta saan? kay Jesus. Nakita ko yung Nazareno eh. Sa murang edad niya, nalalaman niya kung ano yung mga aral ng Panginoong Hesus. Sa Huwebes, January 9 ang traslasyon. Kaya kanina, inikutan na ng mga matataas na opisyal ng pulisya ang mga ruta na daraanan ng prosesyon para tiyaking ligtas ang mga deboto. Isa sa kanilang siniguro, dapat natakpan na ang mga manhole para iwas disgrasya. Lahat ng mga manhole natakpan na, lahat ng mga lubak natapalan na, yung mga nakausling mga kahoy at bakal ay napaalis na. Meron lang nakaparada mga sasakyan pero mapapalis naman natin ito dahil may pag-uugnay na rin tayo, pakikipag-usap sa barangay. Mahigit 14,000 pulis, sundalo, Coast Guard at ibabang puwersa ng gobyerno ang magbabantay sa araw ng traslasyon. Sisimulan naman sa Martes, January 7, ang tradisyonal na pahalik o tinatawag na ngayong pagpupugay sa Quirino Grandstand. Sineset up na roon ang entablado, winalis na at binomba na rin ng tubig ang sahig at inilatag na ang mga barikada para sa maayos na pila ng mga deboto. Nakahanda na po ang ating pahalik pero hindi pa po natin inilalabas ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kadahilangan nga pong una, we need to give way for the Mass sa January 6. Pero simula po pagputok ng January 7 ay naroroon na po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ivan, traffic ngayon dito sa may gilid ng Quiapo Church. Both lanes yan. Kahit galing ka ng Loton, galing ka ng Espanya. Kaya doon sa mga motorista po, iwasan nyo na po itong area muna dito sa may Quiapo dahil matatraffic lang po kayo. Oras-oras ang misa dito hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Doon sa mga pupunta pa lang dito mamayang gabi, ang entrance lang po iisa. Doon lang sa may palangka. Huwag na po kayong bumaba sa may gilid ng Quiapo Church dahil hindi kayo papapasukin ng mga ihos. Yung munang latest mula rito sa Quiapo, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.